Pinag-aral niya ang kanyang kasintahan at sa una ay masaya pa silang nagsasama ngunit sa huli ay nagawa pa rin siyang pagtaksilan at ang masama pa nito ay ang lalaking umagaw ng kanyang karera ay nagawa ring maaga ang babaeng minamahal niya. Ang pinakamalala sa lahat ay sa kabila ng malaking ambag niya sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan ay nagawa pa itong patalsikin. Nagsimula ang kwento sa isang mapanlait na tinig na tila kinukutya ang isang tao dahil sa pagiging mahina at palaging natutulog. Isang binatang may magulong, matulis na buhok na kulay kayumanggi at mapupulang mata ang pilit na iminulat ang kanyang mga talukap, na para bang may malakas na kampanang umuugong sa loob ng kanyang ulo. Tinitigan niya ang lalaking naninermon sa kanya nang may bakas ng pagkalito, worry hindi pa niya lubos na nauunawaan kung sino siya, nasaan siya, at kung anong panahon na ba ang kanyang kinalalagyan. Si Chung Kai, ang artistic director ng isang kilalang Chinese media company, ang nag-abot kay Lindsay ng isang kontrata, na may pahaging natutulungan niya itong maging isang kagalang-galang na miyembro ng lipunan. Tiningnan siya ng binata nang may halong inis at pagkapahiya, hindi maunawaan kung bakit siya ang napiling pagdiskitahan sa dami ng mga artista sa Celestial Empire. Samantala, walang awang ipinaalala ng lalaking blondeng executive na binigyan lamang ng kumpanya ang bida ng ikalawang pagkakataon dahil sa reputasyon ng isang tiyak na si Zhao Siman. Ngunit malinaw na yon ay isang pagkakamali. Hindi pa rin ganap na nauunawaan ng binata ang kabuuan ng nangyayari, kumikilos at nag-iisip na tila kagigising lamang mula sa isang mabigat at masamang panaginip. Gayunman, tinanggap pa rin niya ang dokumento upang pag-isipan. Matapos patayin ng negosyante ang kanyang sigarilyo sa ashtray, mariin niyang tinapos ang usapan at ipinahayag na may iba pa siyang trabahong aasikasuhin kasama ang mga mas bata at mas may potensyal na performers. Tumayo siya at nagbabala na hindi dapat subukang sirain ni Lin ang karera ng mga bagong solta sa pamamagitan ng mga intriga laban sa tinuturing na tagapagmana. Tungkol naman kay Zhao Siman, malamig at walang awa niyang pinaalalahanan si Se na manatili itong malayo sa kanya, alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Sa huli, idinagdag pa ng blondeng lalaki na wala ng dahilan para manatili pa ang bida sa opisina at mas mabuting umalis na siya bago pa man piliting palabasan ng mga gwardya. Maraming posibleng reaksyon ang maaaring asahan mula sa ganitong pahayag, mula sa matinding galit hanggang sa malamig na puot. Ngunit si Lin ay humikab lamang ng lantaran, nagsalita na parang isang pilyong bata na sawa na sa paulit-ulit na mga bagong pangalan. Para sa kanya, pare-pareho lamang ang lahat, pawang bata at may talento, ngunit ang ahenteng may hawak ng sigarilyo ay basta na lamang isinara ang pinto sa likuran niya at iniwang siya na lamang ang mag-ayos ng lahat. Ang lalaking may kayumangging buhok ay tila walang pakialam, mas lalo pang nagmulat ng mata at nagpatuloy sa pag-ungol na hindi niya kailangang dumaan sa ganito, dahil hindi raw yon ang kanyang likas na pagkatao. Bigla siyang naputol sa kalagitnaan ng kanyang iniisip. Lumaki ang kanyang mapupulang mata at sa kawalan ay tila tinanong niya ang sarili kung sino ba talaga siya. Sa sandaling yon, parang may pinindot na mahiwagang buton. Bumuhos sa kanyang isipan ang mga alaala ng ibang mundo, kahawig ng daigdig ngunit sa kaibuturan ay lubos na naiiba. Simple lamang ang kwento ng bida. Ang kanyang pangalan ay Lindsay. Siya ang panganay sa kanilang pamilya, at sa halos buong maikling buhay niya, itinuring niya ang sarili bilang isang talunan. Ang lalaking blondeng executive ay isa sa mga pinuno ng malaking kumpanyang nagpo-promote ng mga mang-aawit at aktor, at hindi mahirap hulaan na ginagampanan nito ang papel ng kontrabida sa kwentong ito. Si Zhao Siman, na kanina pa binabanggit, ay hindi pala mentor ng bida kundi ang kanyang dating asawa. Mayroon ding si Soul, isang tusong nilalang na hindi lamang nakapagnakaw ng karera at pera ng bida, kundi pati na rin ang kanyang minamahal. Noon, buong sikap na nagtrabaho si Lin upang tustusan ang pag-aaral ng kanyang kasintahan, at sa kabila ng lahat, masaya sila sa piling ng isa't isa. Ngunit nagwakas ang lahat sa isang masakit na pagtataksil, kung saan siya ay hindi lamang itinakwil kundi itinapon pa na parang isang matanda at inutil na hayop. Sa pag-alala nito ngayon, habang si Se ay hindi na ang dating siya, tinawag niya ang kanyang dating sarili na isang bigong tao habang mapait na tumatawa. Gayunpaman, aminado rin siyang hindi siya mas mahusay ngayon. Ano man ang mangyari, malinaw na hindi na siya maaaring manatili pa roon. Sa anumang sandali, maaaring dumating ang mga gwardya upang hatakin siya palabas. Isa itong bagong mundo at bagong buhay, kaya't may mga bagong tuntunin ng laro.
Hindi na maaaring ulitin ng bida ang dati niyang pamumuhay at kinakailangan niyang maghanap ng panibagong landas. Ngunit bago pa man siya makalayo ng 2 hakbang palabas ng pinto, bigla siyang nakasalubong ng 2 pamilyar na figura. Sina Seaman at ang bago nitong kasamang mistulang pitakang naglalakad ay papalapit, at napilitan siyang umiwas ng tingin, sapagkat sarado na ang pahinang yun ng kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng sapat na pagkakataon sina Zhao at ang kanyang kasintahan upang suriin siya mula ulo hanggang paa, at narinig ni Lin ang kanilang mapanlibak na mga komento, isa't isa'y mas masahol pa kaysa sa nauna. Pinilit ng binata na magkunwaring wala siyang nakita o narinig. Patuloy lamang siyang naglakad sa kahabaan ng koridor, walang pakialam kung sino man ang magtatanghal sa entablado sa araw na yon. At sa huli, dahan-dahan at walang anumang labis na kilos, iniwan niya ang malaking puting gusali ng kumpanya na tila nakabalandra sa kanya gaya ng tore ng Babel. Gaano man niya subukang magmukhang walang pakiramdam, hindi may kakaila na naging napakasama ng kanyang araw. Ngunit tila hindi pa rin sapat yun para sa kapalaran. Hindi lamang siya pinilit na makasalubong si Simon, kundi ipinadama rin sa kanya ang presensya ng ahente ng taong yun, isang babaeng nagngangalang Wool. Ramdam niyang hindi rin maganda ang magiging wakas ng engkwentrong ito, kaya't walang paligoy-ligoy niyang tinanong kung ano ang kailangan nito. Tahimik na iniabot ng babae ang isang malapad na briefcase at nagbabala na naglalaman yun ng 100,000 yen, na maaaring sapat na upang tuluyan ang makalimot si Lin sa pag-iral ni Zhao. Marahil ang isang mapagmataas na tao ay agad sanang tinanggihan ng ganitong alok. Ngunit ang binata, na may nakakagulat na magaan ng ngiti, ay tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan at sinuri pa ang laman. Dahil dito, halos malaglag ang panga ng ahente, sapagkat inaasahan niya ang isang iskandalo o marahas na pagtatalo, hindi ang ganitong klaseng reaksyon. Lalong nadagdagan ang pagkagulat ng babae nang bilangin ni Lin ang pera at ay pakitang wala siyang bahid ng galit o pagsisisi. Mabilis na binawi ng ahente ang kanyang composure at inamin na inaasahan niya nga ang ibang reaksyon, ngunit wala na raw itong halaga dahil malapit nang magsimula ang isa pang malaking paligsahan para sa mga kabataang performers, isang entabladong muli na namang magbabago ng mga kapalaran. Hindi na niya hinayaang matapos pa ang sinasabi ng babae. Tahimik ngunit matatag na ipinabatid ni Lin na sasali siya sa kompetisyon, at walang suhol o pananakot ang makapipigil sa kanya sa layuning iyon. Nawala ng pasensya si Lilei at sumabog sa galit, hindi maunawaan kung bakit napakairita ng binatang ito gayong wala man lang siyang handang awitin. Ngunit para kay Lin, ang galit na yun ay parang pinakamagandang tugtugin sa kanyang pandinig. Nakangiti siya ng magaan, kumaway ng walang kabog-abog sa empleyada, at ipinakitang wala siyang dahilan upang ikabahala si Soul. Samantala, ang mga lansangan ng lungsod ay pan ng kasiglahan. Umaakyat sa langit ang napakaraming lobo, nagkalat ang makukulay na banderitas, at umaalingaw ang musika sa bawat sulok. Ang bida, nakasuot na ng ibang kasuutan, ay nakaupo sa isang silid na may bahid ng tensyon sa mukha. Sa kanyang isipan ay umuukit ang kawalan ng balita tungkol sa kanyang kapatid, subalit sigurado siyang hindi nito palalampasin ang ganitong okasyon. Ano man ang mangyari, oras na upang umakyat siya sa entablado at tuluyang isara ang pinto ng kanyang dating buhay. Sa kabila ng lahat, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang anyo ng taong sumisigaw sa kanya na parabang isa siyang batang hindi mapakali, lahat ay dahil lamang sa pagtanggi niyang sumunod sa dikta ng iba. Tutuong ang likas ang kanyang katigasan ng ulo, at tila sinadya pa niyang ipagdiinan yun sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang yun sa mga karakter na Tsino sa isang papel. Hindi naglaon, lumipat ang eksena sa isang maliit na entablado kung saan nakatayo si Lindsay sa ilalim ng mga ilaw, habang ang munting hanay ng manunood ay naghihintay ng simula. Dahan-dahan, tulad ng isang cowboy sa pelikula na maingat na inaabot ang baril sa baywang, hinaplos niya ang mga kwerdas ng gitara at pinakawalan ang unang himig. Habang unti-unting pinupuno ng melodya ang bulwagan, pabulong na nag-usap ang mga hurado tungkol sa awiting pinamagatang katigasan ng loob. Maganda ang tunog nito, ngunit kakaiba at hindi maihahambing sa anumang dati nilang narinig. Umawit ang lalaking may kayumangging buhok ng payapa ngunit puno ng lalim, isinasalaysay kung paano niya ginagamit ang sariling tibay upang salungatin ang kalupitan at pagtanggi ng mundo. Ang payak na liriko, sinabayan ng propesyonal at marikit na pagtatanghal, ay sapat na upang tunawin ang mga manunood sa isang alon ng kaligayahan.
Kabilang sa mga iyon si Siman, na minsang walang habas na nagtaksil sa kanyang unang kasintahan, at ngayoy nakatingin sa kanya na may malalim at umaapaw na paghanga. Sa kabilang banda, pilit namang pinanatili ni Chung Kai ang isang hindi mabasang mukha habang may bumubulong sa kanya. Iginiit na ang ilang disenteng linya ay hindi sapat upang gawing obra ang isang piyesang itinuturing niyang basura. Nagpatuloy si Lin sa pag-awit at pagtugtog, ngayon ay ipinahahayag ang paninindigan na hinding-hindi niya dapat itigil ang pagiging totoo sa sarili, sapagkat kung gagawin niya yon ay hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Ang hurado, na lalo pang nalulubog sa kakaibang ligaya sa bawat minutong lumilipas, ay napilitang umamin na ang awiting ito ay may natatanging puwersa. Unti-unting napuno ang bulwagan ng isang di maipaliwanag, halos sobrenatural na atmosfera. Ang musika at tinig ng bida ay tila hindi makalupa. Hindi lamang ang kanyang bibig ang lumilikha ng mga salita, kundi pati ang kanyang mga daliring mabilis at bihasang dumudulas mula sa isang kwerdas patungo sa iba. Sa pagsasanib ng dalawang ito, nakalikha siya ng isang halimaw na may halakhak at sayaw na sumikop sa isipan ng mga manonood. Walang huminga, walang nang ahas tumingin sa iba. Ni ang pagkurap ay tila isang kasalanan, sapagkat maaaring may mamiss silang sandali. At sa mismong sandaling yon, bigla itong natapos. Sa isang ganap na hindi inaasahang paraan, tumigil si Lin sa pagtugtog at pag-awit. Walang sinabi, itinaas niya ang mabigat na gitara sa likod ng kanyang ulo. Isang segundo lamang ang lumipas bago ang nakapandidiring tunog ng pagkabasag ng kahoy at metal nang tumama sa sahig ang mamahaling instrumento. Ang dating puno ng paghanga na bulwagan ay nalunod sa katahimikan. Walang gumalaw, walang umimik, at walang kumurap, sapagkat kahit ang pinakamaliit na tunog ay tila magiging isang dagandong. Ang sabihing lahat ng naroon ay natulala ay isang napakalaking pagmamaliit, tulad ng pagtawag sa mga karagatan ng mundo bilang isang simpleng lawa. Marahil ay dapat nang sumugod ang seguridad sa entablado upang hatakin ang binata palabas. Ngunit bago pa yun mangyari, siya mismo ang dumampot ng mikropono. At sa sumunod na sandali, muling sumiklab ang musika, mas malakas, mas mailap, binalutan ng isang tinig na tila makalangit, tumatagos sa isipan, sa buto at laman, kumakapit at hindi bumibitaw. Hindi na pag-aari ng sarili ang mga manonood. Naging isang pulutong sila ng masayang mga nilalang na tanging kayang tumalon, kumaway, at sumigaw ng magkakahalong hiyaw. Ang tinig ng bida ay umalingaw sa bulwagan na parang mga dambuhalang martelyong humahampas sa palihan, winawasak ang lahat ng ibang kaisipan at damdamin. Tumalon si Lin, inihagis ang kanyang mga paa, at umawit o sumigaw, tungkol sa kanyang sarili na hindi na lamang matigas ang ulo kundi isa ng ganap na baliw. Sa isang biglaang kilos, tumalon siya sa ere sa taas na tila sumasalungat sa batas ng pisika, nang hindi man lamang napuputol ang awit. Sa ibang pagkakataon, ang ganitong kilos ay mauuwi sa kapahamakan. Ngunit dito, sinalo siya ng masigabong karamihan. Ngumiti ang bida, isang dalisay, malaya, at masayang ngiti ng batang nakakatulog na may ganap na katiyakang magiging masaya ang bawat araw. At taliwas sa inaasahan, hindi siya nagising mula sa isang bangungot. Patuloy siyang naligo sa sigawan at paghanga ng mga tao. Minahal siya ng karamihan, sinamba, at handang bumuo ng tulay gamit ang kanilang mga katawan upang marating niya ang mga bulwagan ng sining at kayamanan. Sang-ayon dito ang mga hurado. Tinanggap ng awiting yun ang pinakamataas na marka at malinaw na itinakdang maging isang hit na mamahalin ng lahat. Ngunit higit pa sa puntos at parangal, ang nais lamang ng mga karaniwang manunood at ng mga hurado ay marinig muli ang kanyang tugtugin at awit, upang muling sumisid sa dagat ng ligayang iyon. Gayunman, hindi lahat ay nagbahagi ng kasiyahang ito. May ilan na abalang-abala sa paghahalukay sa internet, pilit inaalam kung saan nakuha ng binatang ito ang ganoong awitin, o kung paano niya yun naisulat. Pagkatapos ng lahat ng yun, may isang kinatawan ng hurado ang nagsalita para sa buong panel. Sa may pahaging na tono, binanggit niya kung ang binata ba ay isang mapag-isa at mapagmataas na ibon o kung mayroon na itong kontrata. Walang anumang awa niyang idinagdag na ilang oras lamang ang nakalipas nang walang awang itaboy ng dati nitong kumpanya ang bida, pinutol ang lahat ng obligasyon at iniwan siya sa wala. Ngunit sa kabilang banda, nangangahulugan yun na malaya na siya, walang kinatatalyang kontrata, at handang ialay ang kanyang talento sa isang bagong musa na kayang magbigay ng higit na mapagbigay na kondisyon.
Gaya ng inaasahan, kumulo ang internet. Nag-uunahan ng lahat na maglabas ng opinyon tungkol sa mga nangyari. Ang isa sa mga hurado ay napamulagat, hindi maunawaan kung anong klaseng pagpapakamatay sa negosyo ang pagtataboy sa isang ganitong uri ng hiyas. Samantala, ang bida ay nagpasalamat sa mga manunood sa paraang puno ng kababang loob, ipinakita ang taos-pusong pasasalamat sa mataas na pagpapahalagang ibinigay sa kanyang awit. Isa pang hurado ang inilapit ang mikropono at idinagdag na ang Star Media, ang dati niyang kumpanya, ay may balak umanong magpadala ng bagong paborito sa entablado. Sa sandaling lumutang ang ideyang maaaring may kaugnayan ang pagpapaalis kay Lin sa pagpopromote ng bagong artista, ang buong bulwagan ay napuno ng kalituhan at tunay na pagkadismaya. Pinanood ito ng bida na may anyong tila bawat minutong pananatili roon ay lalong bumibigat sa kanyang loob. Gayunpaman, hindi pa siya maaaring umalis. Inalis niya ang bakas ng pagkainis sa kanyang mukha at sa isang masigla at magiliw na tinig ay hinikayat ang lahat na salubungin ang susunod na mga kalahok ng may kagalakan. Isang lalaki ang nagtaas ng business card, nanginginig ang mga daliri habang ipinakikilala ang susunod na magtatanghal. Ipinahayag niya, sa hindi ganap na matatag na boses, na si Soul ang susunod na aakyat sa entablado, at sa isang tila mapait na pagkakataon, siya rin ay kinatawan ng Star Media. Sa likod ng entablado, pinayuhan ng isang tauhan si Zhao na itigil na ang pakikipagtrabaho sa kumpanyang iyon bago pa tuluyang sumabog ang lahat. Batay sa antas ng pagtatanghal na kanilang nasaksihan, malinaw na parehong mauuwi sa limot ang mga kontrata at mga personal na ugnayan sa mahabang panahon. Kapwa nila alam na hindi sapat ang pagiging makitid ng isip ng bida upang sadyang wasakin ang kanyang kalaban. Hindi niya kailangan yon. Ang mga tagahanga, na sariwa pa sa kanilang alaala ang kanyang tinig, ay kusang dudurog sa sinumang magpakita ng kawalang galang. Bahagi na nito ang nagaganap sa punong tanggapan ng Star Media, kung saan nagwawala ang general manager habang sumisigaw sa mga tauhan sa pamamagitan ng computer, walang habas na nagbubuhos ng galit. Si Louis Changlong ay tila handang magpakawala ng kulog at kidlat gaya ng isang alamat na dragon, sapagkat hindi niya matanggap kung paano maaaring itaboy ang isang ganitong klaseng diamante. Ang higit na tumanggap ng bagsik ay si Kai, na ang buhok ay tila mabilis na pumapusyaw mula dilaw patungong kulay abo sa bawat segundo. Sa huli, halos pasiga niyang iniutos na agad silang magpakumbaba at humingi ng tawad sa bida, kahit anuman ang mangyari, basta't muling mapirmahan ang kontrata. Kung hindi, tuluyan na silang mawawasak. Lubhang kasuklam-suklam at nakahihiya ang sitwasyon, ngunit masyadong mahalaga kay Chung ang kanyang posisyon at ang malaking sahod na kaakibat nito. Kaya nilunok niya ang lahat ng pagtutol. Samantala, sa entablado, buong lakas na umaawit at sumasayaw si Soul, ang parehong binatang kanina'y naguguluhan kung saan nakuha ng nauna ang kanyang awit. Pilit niyang inaakit ang mga manunood, ngunit ang reaksyon ng mga tao ay malinaw na pagkadismaya. Sa paghahambing sa nakapanlulumong pagtatanghal ng bida, ang kanyang awit ay tunog pilay at mapatla. Kung may kamatis lamang, malamang ay may lumipad na. Ang internet, na kilala bilang imbakan ng lahat ng puot at panlilibak ng sangkatauhan, ay agad na nagpanukalang tuluyang wasakin ang walang kwentang kumpanya at itaboy si Senador, si Siman, tulad ng karamihan sa pabago-bagong tao, ay may matalas na pakiramdam sa takbo ng kapalaran. Agad niyang inutusan ng isa sa kanyang mga ahente na burahin ang lahat ng larawan nila ni Lu. Wala ring pagsubok na pagandahin ni Len ang sitwasyon, diretsahan niyang tinukoy na kasuklam-suklam ang kalidad ni Lei bilang performer, isang obserbasyong ikinagulat pa ng ilan. Sa ibang lugar, ang bida ay humihingal habang mabilis na iniuunat ang kanyang mga braso, pinapainit ang mga ito matapos ang nakakapagod na pagtugtog. Sa isang dramatikong buntong hininga, tumingin siya sa kung saan at inisip na hindi man niya tiyak kung siya ay tunay na masaya, maaari naman siyang umasa na siya ay malaya. Nang bumukas ang mga pinto at muling marinig ang tinig na kanina'y pan ng malamig na paghamak ngunit ngayoy nagiging mapagkunwari at mapagpuri, nagpa siya si Lindsay na huwag na ring lumingon. Ngunit nang maging malinaw na hindi siya titigilan ni Kai at handang gumamit ng puwersa kung kinakailangan, napilitan siyang harapin ito. Ang mukha ni Chung ay puno ng pilit na tamis, sa antas na kung ito'y gawing candy, tiyak na makamamatay sa tamis. Halos sumasayaw sa harap ng binata, mabilis niyang inilatag ang alok, isang napakalaking kontrata, basta't pumayag lamang ang bida. Hindi nag-atubili ang binata na ipaalala,
sa isang mapanuyang anyo, ang lahat ng panghahamak na ibinuhos sa kanya noong umagang iyon. Ngunit mas lalo pang ngumiti ang lalaki, iginiit na iyon ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan at sila ay magkakaibigan lamang. Kung pipirma lamang siya, wala raw siyang pagsisisihan at ang kanyang talento ay magiging isang pambansang kayamanan. Nang marinig ang halagang 5,000 W kada buwan, halos humikab ang bida sa kawalan ng interes. Para sa antas niya, nakakahiya ang ganoong alok. Nabatid ang pagkakamali, agad na nagbago ng tono si Chong, pawis na pawis habang idinaragdag na 8,000 ang magiging sahod at hiwalay pang kakalkulahin ang bahagi. Ngunit wala nang balak ang binata na magpakita ng kahit kititing na paggalang. Tahimik siyang tumalikod at malamig na ipinahiwatig na wala na silang dapat pang pag-usapan. Ang ganitong asal ay lubos na nagpagalit kay Kai hanggang sa tuluyan niyang makalimutan ang takot niya sa kanyang amo. Sa bugso ng galit, sigaw-sigaw niyang inutusan ang bida na buksan ang bibig at kumanta ayon sa ipinag-uutos, sabay ngising may halong panunuya at paikat-ikot na kumpas ng daliri na puno ng panlilibak. Tahimik na ipinaalala ng bida na hindi ganoon humingi ng tulong ang isang tao, at na ang bawat isa ay tumatanggap ng nararapat sa kanya. Dahil dito, mas mabuting lumayo na lamang si Kai. May mas mahalaga pang dapat asikasuhin ng bida, ang umuwi, bumagsak sa kama, at ipahinga ang lahat. Kung may pagkakataon sanang hindi maparusahan, malamang ay sinaktan na lamang ng lalaki ang binata. Ngunit wala siyang magawa kundi tumayo at panoorin habang papalayo si Lin. Mula roon, lumipat ang tagpo sa isang karaniwang gusaling may maraming palapag sa China, kung saan hindi makatulog ang mga residente dahil sa mga kaina-hinalang ingay. Nang tuluyang magmulat ng mata, nagngit-ngit si Lin sa kawalan, iritang nagmumura sa kung sino mang nakaisip na mag-ingay sa oras ng pahinga. Pagod at puyat ang mga taong dapat igalang, at nais lamang niyang makapagpahinga kahit sandali. Habang patuloy na nagbubunganga at binabanggit ang lahat ng Diyos, Buddha, at demonyong alam niya, isinuot ng mga awit ang kanyang tsinelas, lumapit sa pinto, at binuksan ito ng maluwang, inaalam kung ano ang sadya ng bisita. Sa sandaling makita niya ang nasa harapan, halos lumundag palabas ng pwesto ang kanyang mga mata sa sobrang gulat, hanggang sa kinabahan siyang baka hindi na iyon bumalik sa dati. Lubos na makatwiran ang reaksyon, sapagkat sa bungad ng kanyang tirahan ay may nakatayong isang babae na suot lamang ang panggabing damit at may makapal na maitim na pamahid sa mukha. Ang babaeng iyon ay si Sanji, ang may-ari ng bahay na kanyang inuupahan, at nagsisi siya sa mismong sandaling iyon na nakilala pa niya ito sa ganoong anyo. Hinawi ng babae ang pamahid sa mukha at sumisingasing na nagbanta na sisimutin niya ang upa sa binata kahit ano pa ang mangyari. Para sa halagang 3,000, 3 buwang nagtiis siya. 3 sumpang buwan, kaya handa na siyang itaboy ang binata palabas. Ngunit nang mapansin niyang hindi man lang nagtangka si Lin na ipagtanggol ang sarili at bagkus ay nakangiting parang walang iniintinding hangal, bigla siyang napatigil. Lumapit ang lalaking may kayumangging buhok sa briefcase at sa tinig ng isang baguhang salamangkero ay pinaalalahanan ang ginang na maghintay sandali, dahil may munting himala raw na magaganap. Kumunat ang noo ng may-ari ng bahay sa pagkalito. 3 buwan na siyang naghihintay at hindi pa rin niya pinalayas ang binata, dahil hindi nito ginawang babuyan ang apartment. Bilang tugon, iniabot ng bida ang isang makapal na bungkus ng salapi at may pinakamasayang ngiti ay ipinahiwatig na naroon na ang matagal nang hinihintay na bayad, at hindi na kailangan ang pasasalamat. Dahan-dahan at may pag-aalinlangan, tinanggap ng ginang ang pera at sinuri ito, nagtataka kung saan nanggaling ang ganoong halaga at kung balak na bang umalis ng binata. Itinaas ng bida ang mga kamay at ipinaliwanag na wala na siyang trabaho, kaya maaari na lamang itong ituring na kabayaran. Nang marinig na wala na rin siyang kasintahan, tuluyang napalitan ng awa ang galit ng babae. Inabot niya ang pera at umalis, bagaman may bahagyang kabutihang loob na nagpaalam na maaari siyang lapitan kung kakailanganin ng tulong sa paghahanap ng bagong trabaho. Muling napabuntong hininga si Lin, pagod na pagod, tila isang alipin na bumabalik mula sa galera patungo sa mabahong silid. Sa kawalan, inisip niya kung ano pa ang dapat niyang gawin sa napakabigat na kapalaran. Hindi niya napansing nakatayo pa rin ang may-ari ng bahay sa may pinto, nakatingin sa kanya ng hindi nasisiyahan, na para bang may kulang pa siyang bayarin. Muling lumaki ang mga mata ng binata sa gulat at tinanong kung ano pa ang kailangan sa kanya. Walang anumang paliwanag, iniabot ng babae ang isang bag na panang chichirya, candy,
at iba pang mabilisang pagkain. Hindi raw siya kumakain ng ganoon, ngunit baka para sa kanya ay ayos lang. Halos ibinato niya ang bag sa pinakamalapit na upuan at mabilis na umalis, saka lamang tila naalala na halos kalahati ng katawan niya ay hubad habang nakatayo sa harap ng isang lalaki. Labis namang nasiyahan ng bida sa sarili, sapagkat paminsan-minsan ay ngumingiti pa rin sa kanya ang swerte at hindi siya hinahayaang mamatay sa gutom sa kasibulan ng kanyang buhay. Wala pang 15 minuto ang lumipas nang may kumukulong kaserola na ng pansit at gulay sa kalan, at tahimik na nilalasap ng binata ang pagkain. Biglang umalingaw-ngaw ang telepono, paulit-ulit at mapilit. Labis ang kanyang pagkainis dahil ginambala siya sa sagradong ritual ng pagkain, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag. Sa kabilang linya ay may kahilingang bumaba siya. Napapikit si Lin sa inis at pagod, at tila dumadaing sa sarili na kakaupo pa lamang niya upang makakain ng maayos matapos ang buong araw na nakatayo. Ngunit ang taong tumatawag, na sakay ng isang puting sasakyan, ay mariing iginiit na mahalaga ang pag-uusap at umaasang magkakaintindihan sila. Hanggat maayos ang asal ng bida, handa raw ang babae na pahintulutan siyang muling makalapit sa dati niyang kasintahan, dahil malinaw na mahalaga pa rin sa kanya ang babaeng yun. Idinagdag pa ni Wulang na gagawin niya ang lahat upang itaas ang binata sa pinakamataas na antas ng kumpanya at pagsamahin muli siya kay Xiao. Bilang tugon, wala halos anumang marinig sa linya maliban sa walang pakialam na tunog ng pagnguya. Napakunot ang noo ng ahente sa pagkalito at iritasyon. Matapos maghintay ng 1 o 2 minuto, tuluyan siyang napuno at sumigaw sa telepono, hindi na matimpi ang galit. Sa kabilang dulo, habang masayang umunguya ng pansit, ipinaabot ng binata na wala na siyang maitutulong. Wala na silang kontrata, at nagastos na niya ang perang yun at hindi na mababawi. Sa tonong parang isang mahigpit na guro na handang magbagsak ng ruler anumang oras, mariing iginiit ni Wu na itigil ng binata ang pagbibiro at magsimulang makipag-usap ng seryoso at propesyonal. Napabuntong hininga ng pagod ang bida at ipinaliwanag na para sa kanya, ang mundo ay gumagalaw sa napakasimpleng tuntunin. Kapag ang isang bagay ay walang pakinabang sa kanya, basta niya itong binabalewala. Isang prinsipyong ginagamit ng buong ekonomiya ng mundo, ngunit nang maramdaman ni Wu na ginagamit iyon laban sa kanya, muli siyang sumabog sa galit. Bilang tugon, ibinulong lamang ni Lin na palagi namang ganoon ang nangyayari, anumang gawin niya para sa sarili, laging may lilito na hangal na papuna. Kaya mas mabuting lumayo na lamang si Wu at mapahamak sa sarili niyang mundo. Lingid sa kaalaman ng marami, si Dao ay nakaupo pala sa tabi ng ahente sa buong oras na yon. Ngayon, nakatingin siya sa unahan na tila malakas na nabagok ang ulo. Lalong naging malinaw ang anyong yon dahil hindi man lamang siya tumugon sa sinabi ng kanyang katulong, para bang wala itong kabuluhan at isa lamang mahinang ingay. Sa huli, ibinagsak ni Simon ang kanyang ulo sa malapad niyang dibdib at sa mababang tinig ay inutusang kalimutan na ang lahat ng plano at umalis na. Ngunit hindi agad sumunod ang babae, sapagkat abala pa rin ang kanyang mga mata sa cellphone na halatang ginaya ang tatak ng Apple. Doon, patuloy ang pagtatalo ng mga manager sa group chat tungkol sa kawalan ng pag-asa na makapagtapos ng kontrata sa bida. Samantala, tapos na si Lin sa pagkain at masayang humiga sa kama. Gayunman, ang Celestial Empire ay hindi kailanman tuluyang natutulog. Kahit sa lungsod na kanyang tinitirhan, patuloy ang daloy ng buhay at kumikislap ang bilyon-bilyong ilaw. Ilang sandali ring nagpagulong-gulong si Lin sa kama, pilit hinahanap ang antok, ngunit nabigo lamang. Nang tuluyan ang mawalan ng pag-asa sa maayos na tulog, binuksan na lamang niya ang laptop at nagsimulang maglibot sa iba't ibang website. Marahang gumagalaw ang kanyang kamay sa mouse nang muling mag-vibrate ang cellphone, pilit inaagaw ang kanyang atensyon. Pakiramdam niya ay tumatanda siya ng 5 taon sa bawat ganitong istorbo. Inis na sinagot ni Lin ang tawag. Sa kabilang linya ay isang di kilalang babae na may magandang mukha, hindi nabawasan ng salamin ang kanyang alindog, at may kulot na buhok na kulay apoy ng gubat. Nakahiga pa ito sa isang malaking marangyang bathtub na panang mainit na tubig at makapal na bula, na tila walang pakialam sa panganib ng may hawak na telepono. Batid na ng bida kung saan patutungo ang usapan, agad niyang ipinabatid na wala siyang interes sa matatamis na alok ng isang makinang na karera. Sandaling nagulat ang babaeng mapula ang buhok, ngunit mabilis ding nagbago ng tono at mahina kong tiniyak na hindi siya namimilit, kundi naghahangad lamang ng kooperasyon,
isang salitang maaaring mangahulugan ng maraming bagay. Hindi rin may kakaila na ang awit tungkol sa katigasan ng loob ay naging kakaibang matindi at maalab. Matapos mag-isip sandali at magpasya na sulit subukan ang pakikipagsapalaran sa estrangherang ito, hiniling nilin ang oras at lugar ng kanilang sinasabing pag-uusap. Napagkasunduan ng isang coffee shop sa Minway Street. Mabilis siyang nagbihis ng pulang jacket at nagtungo roon, ngunit natigil siya sa may pasukan nang sumalubong sa kanya si Sanji na may mukhang halatang hindi nasisiyahan at tila handang muling magbuhos ng sermon. Sa kakaibang titig, ipinahiwatig ng babae ang pagkamausisa kung saan siya pupunta sa ganoong kalalim na gabi. Hindi si Lin ang tipo na madaling magpaliwanag, kaya't diretsahan niyang ipinaalam na makikipagkita lamang siya sa isang kaibigan at baka sakaling kumita ng kaunti. Agad namang naging alerto ang babae at sa tonong parang especially iya ay ipinahiwatig na nasunog na ng binata ang lahat ng tulay sa malalaking kumpanya ngunit handa pa ring umalis sa gabi, malinaw na mahalaga ang pakay. Nakaramdam ng malamig na pawis sa batok si Lin at pabigat na ipinaliwanag na hindi siya komportable sa ganitong usapan. Namula ang babae at nagsimulang magsalita ng tuloy-tuloy tungkol sa kabataan at mga tukso ng buhay. Pagod na sa pakiramdam na parabang mula sa entablado ay bigla siyang napunta sa isang makitid na kubol, sumabog na lamang ang binata sa pagkainis. Pagkatapos nito, tuluyan ang lumipat ang tagpo sa mismong coffee shop na bukas buong magdamag, gaya ng maraming establishmentong pang-elitista. Tiningnan ni Lin ang lugar na tila isang tupang nakatitig sa bagong tarangkahan, nagbubulong sa sarili kung tama ba ang kanyang pinuntahan. At mula sa isang sulok ay lumitaw ang parehong babaeng mapula ang buhok, nakangiti na parang matagal na niyang pinag-iisipan kung saan magsisimula ang kanyang pagsalakay. Hindi siya isang mayamang babaeng naghahanap ng bagong laruan. Siya ang direktor ng Shenhuang Entertainment Company, si Fang Jin. Lubos siyang nagtataka kung bakit ang binata ay buong sikap na tumatanggi sa kasikatan at kayamanan na para sa iba ay katumbas ng lahat. Ayaw nang pumasok sa detalye ng kakaiba niyang buhay, ipinahayag ni Lin na sanay na siya sa pagiging isang anino sa gitna ng karamihan at wala na siyang hinahangad pa. Sa isang mapanuksong kilos, ipinahiwatig ni Fang na ang awit lamang na iyon ay sapat na upang yumaman ang may-ari. Nang pag-usapan ng karapatan sa awit, hindi ito ipinagbili ng binata, bagkus ay iminungkahi ang isang lisensya upang kapwa sila makinabang. Lalong lumaki ang mga mata ng babae sa tuwa at buong sigasig niyang tinanggap ang mungkahi, sapagkat sapat na raw yun kung isa sa alang-alang ang matinding kasikatan ng awit. Mula roon ay nagsimula ang may sensing tawaran, paikot-ikot na parang pas ang naglalaro, hanggang sa ang pagod na si Lin ay humiling na diretsyo na lamang sa pinakapunto ng usapan. Sa huli, dalawang pagpipilian ang inilatag sa harap niya. Ang una ay ang tuluyang pagbebenta ng kanyang awitin kapalit ng 300,000 yuan. Ang ikalawa naman ay ang regular na pagtanggap ng kalahati ng lahat ng kikitain ng awitin, kasama ang panimulang 50,000 yuan. Maingat na pinili ng bida ang ikalawang opsyon, ngunit may malinaw na kondisyon, kailangang tumanggap siya agad ng 100,000 yuan, at hindi siya papayag sa anumang mas mababang halaga. Tiningnan siya ni Fang nang may mas lalong kakaiba at halos hindi maipaliwanag na titig, bago tuluyang sumang-ayon at binanggit na may tiyak siyang inaasahan sa magiging ugnayan nila. Tumango lamang si Lin bilang tugon at iniunat ang kamay, malinaw na walang balak magpakalunod sa mga pormalidad ng malalaking negosyo. Hinawakan niya ang palad ng kanyang bagong katuwang at marahang kinamayan, habang ang babae ay bahagya pa lamang nakagaganti ng kilos. Matapos muling basahin ang dokumento, tamad ngunit matatag na hiniling ni Lin na itaas pa ang halagang dapat niyang matanggap, at ang iba pang detalye ay maaari nang manatili sa kasalukuyang ayos. Tumayo si Fang at ipinaalam na pagsapit ng 10:00 ng umaga kinabukasan, ililipat ng Shenhuang ang buong napagkasunduang halaga, at anumang katanungan ay direktang sa kanya idulog. Napangiti ng maluwang ang binata, kuntentong sa loob lamang ng isang gabi ay nasiguro niya ang isang hinaharap na walang ulap at malayo sa lahat ng problemang iniwan niya sa dati niyang mundo. Gayunman, si Fang ay hindi na nakangiti. Sa halip, muli niyang sinipat ang binata ng seryoso at masusi. Nauunawaan niyang may karapatan ang bawat isa sa sariling kapritsyo, ngunit nais pa rin niyang ang bida ay maging bahagi ng kanyang sistema, hindi lamang isang tamad na mayamang ermitanyo. Muling ipinahayag ng binata, sa ikailang ulit sa araw na yon, na wala siyang balak maging bituin, at malinaw sa kanyang tinig na yon na ang huling babala.
Maingat na ipinaalala ni Fang na ang show business ay hindi lamang umiikot sa mga performer. Mayroon itong napakaraming ibang tungkulin, at walang pumipigil kay Lin na maging isang producer. May karanasan na siya sa larangang iyon at batid niya ang simpleng katotohanan, ang mga mang-aawit at artista ay bihirang may tunay na kapangyarihan. Kadalasan, sila ay mga tau-tauhan lamang ng mga taong nagpopondo ng kanilang mga palabas, tour, at paghahanda ang mga taong nakasuot ng mamahaling business suit. Muling ngumisi si Lin, pinaglalaroan ng ideyang siya mismo ang magiging isa sa mga makapangyarihang negosyanteng iyon, na kailangang igalang at sundin ng bawat mayabang na artista. Napansin ni Fang na tila tama ang pindutang kanyang napindot, kaya idinagdag niyang ang mga tunay na hari ng media ay nananatili sa anino, walang korona ngunit hawak ang lahat ng galaw. Ang pangakong yun ng kapangyarihan ay sapat na upang tuluyang magbago ang isipan ng bida at magninggas ang interes sa bagong papel na maaaring gampanan. Muli silang nagkamayan, at ipinaalala ni Fang na may malaking inaasahan siya sa binata. Doon nagtapos ang kanilang pagpupulong at nagkanya-kanya na sila ng landas. Habang napupuno ng mga bagong parokya na ang establishmento, napahinto si Lin at Fang sa paglakad nang marinig ang tunog ng isang pamilyar na awitin. Pareho silang napalingon sa iisang direksyon. Sa gilid ng kalsada, isang music hero ang tumutugtog ng gitara at paos na inaawit ang isang bersyon ng Katigasan ng Loob, na muling nagpapatunay kung gaano kahusay at katangi-tangi ang likha ng bida. Pagkaraan nito, tuluyan ang naghiwalay ang binata at ang kanyang bagong pinuno. Naglakad si Lin sa lungsod na naliligo sa liwanag ng mga ilaw at karatula. Madali sana siyang umuwi, humiga, at magpahinga bago simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit tila hindi pa tapos ang sumpa ng gabing iyon. Hindi lamang siya sinusundan ni Fang na parang anino, kundi lasing na lasing pa ito, halos hindi na moari ang paligid. Sa ilalim ng dahilan na nangangailangan siya ng tulong ng isang malakas na lalaki, nagsimula itong maging lantaran sa paglapit at pagdikit sa binata. Sa kabila ng karanasan ni Lin sa magulong mundo ng show business, wala siyang sapat na talas sa ganitong mga sitwasyon. Walang hiya, idinikit ng babae ang buong katawan sa kanya at nagpumilit na ihatid siya pauwi. Maingat na inilagay ng binata ang braso sa balikat nito at ipinaliwanag, halos pabulong, na nasa bahay na sila at hindi na kailangan ng sasakyan. Ngunit wala nang malinaw na reaksyon ng babae, sapagkat ang isipan nito ay tila lumulutang na sa kung saan mang mundo ng kalituhan. May halong pagkasuklam, sinimulan ng dating mang-aawit na halukayin ang bag ng babae upang maghanap ng anumang makatutulong. Sa halip, nahanap niya ang mas praktikal na solusyon, ang mga susi ng apartment. Dinala niya roon ang babae, hindi nagawang iwan ito sa pasilyo, at bilang isang disente at maingat na tao, tinulungan niya itong mahiga sa kama. Ngunit habang nakamasid, hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit may mga taong umiinom ng alak hanggang sa tuluyan nilang ipagkait ang sarili nilang dignidad. Nang magsimulang magpagulong-gulong ang babae at magreklamo sa init, biglang tumalikod si Lin at naglakad palayo, mabigat ang loob. Sapat na ang naranasan niya para sa gabing iyon. Ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan, nakagawa siya ng isang pagkakamaling hindi na mababawi. Isang malakas at nakadidiring tunog ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang lumingon at nasalayan ng isang tanawing mas mainam ng hindi ilarawan. Ilang sandali lamang ang lumipas, siya ay abalang tumutulong sa babaeng magsuka sa basurahan, hinahaplos ang likod nito, habang ang gabi ay tuluyan ang naging isang masalimuot na pagsubok na hindi niya inaasahan. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Kinailangan pa niyang linisin ang lahat ng karumihan sa mukha ng ginang upang sa oras na siya'y magising at tumingin sa salamin, ay may matira pa kahit kaunting dignidad. Walang sino mang magbabayad sa ganitong uri ng gawain, ngunit para sa binata, ang konsepto ng dangal ng isang lalaki ay nangangahulugang hindi iniiwan ang isang babaeng nasa alanganin, lalo na kung ang pagtulong ay para rin sa ikabubuti nito. Mahinang pinaalalahanan ng binata ang walang malay na ginang na ipikit lamang ang mga mata. Dahan-dahan niyang hinanap ang zipper at maingat na hinayla pababa, binubuksan ang laylayan ng damit. Ilang mabilis ngunit kontroladong galaw lamang, at natanggal na ang damit, iniwan ng babae na naka-underwear na lamang. Kung tutuusin, mula sa labas ay maaari pa sanang magmukhang maayos ang tanawin, kung hindi lamang alam na ang isa sa mga kasangkot ay lasing na lasing at wala na sa sarili. Inihiga niya ang babae sa kama,
pinipigilan ang matinding pagnanais na iwan na lamang siya roon at umalis upang makapagpahinga. Ngunit may isa pang problemang hindi maaaring balewalain, ang maruming bedspread. Ang iwan yun sa apartment ng may-ari ng bahay ay tila direktang paglagda sa sariling pagpapaalis. Pilit na pinipigilan ng sarili na masuka, binuhat ni Lynn ang bedspread at maingat na dinala ito sa banyo kasama ang washing machine. Pagkatapos noon, natapos din sa wakas ang kanyang gawain, at maaari na sana siyang umuwi ng walang pagsisisi at hindi na muling bumalik sa lugar na yon. Ngunit sa mismong sandaling yon, nagising ang ginang at sa mahinang, kaawa-awang tinig ay nakiusap na huwag siyang iwan. Tumugon lamang ang binata ng isang manipis na ngiti at pinayuhan ang may-ari ng bahay na magpahinga muna bago isara ang pinto ng silid. Sinikap niyang maging tahimik, sapagkat alam niyang ang mga lasing ay maaaring mag-react ng labis sa kahit kaunting ingay. Matapos ang mahabang gabing yon, pumasok siya sa isa pang silid, nagpalit ng damit, naghugas ng kamay, at seryosong naglibot sa internet. Walang bago roon. Patuloy na kumukulo ang mga forum na parang nakalimutang palayok ng sabaw, at hirap pa ring sabayan ng star media ang dami ng panlalait. Pinagmasdan yun ng bida hindi nang may pagmamataas, kundi may simpleng pagkabagot, hanggang sa muling tumunog ang telepono, tila hudyat ng pagsisimula ng panibagong araw ng trabaho. Walang numero o pangalan ang nakalagay sa screen, tanging isang kulay abong default na avatar. Makalipas ang ilang oras, ang dating madilim at mabigat na langit ay unti-unting lumiwanag, at ang unang sinag ng araw ay sumilip mula sa mga ulap. Nakahiga sa kama ang binata at malakas na humikab. Mabigat at hindi kanais-nais ang gabi, lalo na't sariwa pa sa alaala ang lahat ng nangyari. Automatiko niyang inabot ang alarm clock upang patahimikin ito, ngunit may iba siyang nahipo. Si Sunji, suot pa rin ang parehong panggabing damit at ni hindi man lamang nag-abala mag-robe, ay nakatitig sa kanya na para bang may utang siyang 1,000 taong paghingi ng tawad. Napabangon si Lynn sa gulat at nagngangaw paliwanag kung paano nakapasok ang may-ari ng bahay sa kanyang apartment. Ang sagot ay simple at walang misteryo, sa pamamagitan ng susi. Mas magiging kakaiba pa nga kung bigla na lamang itong nag-teleport o pumasok sa bintana. Nang magtanong pa ang binata kung saan niya nakuha ang mga susi, nagulat ang babae at pinaalalahanan siyang siya ang may-ari ng buong lugar. Isang nakakailang katahimikan ang bumalat sa silid, na tumagal ng sapat upang ang kahit pagkurap ay tila dagandong ng naglalaglagang bakal. Sa wakas, binuksan ng babae ang bibig at sa tila kalmadong ngunit malamig na galit ay inusisa kung may sinubukan bang gawin ng binata sa kanya. Bilang isang ordinaryong tao at hindi makapangyarihang nilalang, nakaramdam ng takot ang bida. Matapos marinig ang kanyang magulong paliwanag, nagpakita ang babae ng mapagmataas na anyo at ipinahiwatig na hindi sana siya lumabis sa pagtulong. Gayunpaman, nagpakita rin ito ng sapat na kababang loob upang humingi ng paumanhin at muling mag-alok ng tulong sa trabaho. Ngunit wala na itong saysay. Nakayanan na ng binata ang lahat sa sarili niyang paraan. Doon nagtapos ang usapan, at umalis ang babae upang muling bumalik sa mundo ng mahimbing na tulog. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa isang napakagarbong gusali na malinaw na pagmamay-ari ng isang makapangyarihan at maimpluwensyang korporasyon. Iyon ang magiging bagong lugar ng trabaho ng bida, kung saan ang tungkulin niya ay maghanap ng mga talento sa musika at iba pang larangan at kumita mula sa kanila. Paglapit niya sa gusali, tinawagan niya si Fang upang ipaalam na handa na siyang pumasok. Pinahinto siya ng babae at sinabing siya na mismo ang bababa. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ito kay Lynn at may ngiting binanggit kung gaano siya kabilis dumating, at kung paanong matatanggap na niya sa lalong madaling panahon ang buong halagang na pag-usapan. Habang nasa elevator, ipinaliwanag ni Fang na ang 16 hanggang 17 palapag ay para sa mga manunulat ng awitin, at doon magtatrabaho ang binata. Dahil muling napunta ang usapan sa pamilyar na paksa, hindi napigilan ng babae ang sarili na itanong muli kung nagbago na ba ang isip ng binata. Handa raw siyang personal na mag-alok ng kontrata at ng pinakamagandang kondisyon, kung sakaling pumayag ito. Hindi sumagot ang bida. Sa halip, ipinakita ng display ng elevator na narating na nila ang 16 na palapag. Pagod na ibinaba ng binata ang ulo at muling hiniling na tuluyan ng itigil ang tanong na yon. Wala siyang balak maging bituin at hindi siya sasayaw sa entablado, kailanman.
Maingat na binalewala ni Fang ang matigas na tono at inakay ang bagong empleyado sa loob ng isang maze ng mga opisina, isang lugar na magiging tahanan niya sa trabaho. Doon, malinaw na inuuna ang malikhaing kalayaan, sapagkat ang inspirasyon ay pabago-bago at hindi maaaring pilitin. Ang mga schedule ay inaangkop sa mga creator, hindi kabaligtaran. Mayroon pang silid pahingahan kung saan maaaring maglaro ng arcade o matulog, tanda ng isang mundong idinisenyo upang pagsilbihan ang paglikha, hindi ang pagkakadena rito. Walang sino man ang magsasabi ng masama hanggat natutupad ang itinakdang kota. Matapos pagmasdan ang lahat ng pasilidad at pribilehiyong yun ng may interes, itinanim ng bida ang pinakamahalagang tanong para sa kanya, kung kailan ba talaga ibinibigay ang sahod sa opisina. Ipinaliwanag na sa batayang antas, bawat bagong empleyado ay tumatanggap ng 10,000 yuan, bukod pa sa porsyento mula sa paggamit ng kanilang mga likha. Noong kabataan ni Fang, 10% lamang ang kanyang natatanggap. Ganito talaga ang takbo ng buhay, sapagkat ang mga kompositor ay hindi lamang nagbabayad para sa sarili nila, kundi pati sa napakaraming taong tumutulong upang maisulong ang kanilang mga gawa. Gayunpaman, may kapalit din ang sistemang yun. Habang mas tumataas ang pangangailangan sa likha ng isang tao, mas tumataas din ang porsyentong kanyang matatanggap, hanggang umabot sa 100%. Iyon ang masayang buhay ng tinaguriang hari ng mga awit, ang ganap na naghahari sa mundo ng show business. At malinaw sa isip ni Lin na yun mismo ang posisyong nais niyang angkinin. Ang solusyon sa layuning yun ay nakakagulat na simple. Kailangan lamang niyang magsulat ng 5 awit na papasok sa isang tiyak na buwanang chart. Bukod pa rito, kinakailangan ding makalikha ng hindi bababa sa 3 awiting karapat-dapat tawaging modernong klasiko. Pagkatapos yun, ang pasya ay nasa kamay na ng mga tagapakinig. Wala nang ibang tanong ang binata. Para sa kanya, kasing dali lamang yun ang paglutas ng simpleng problemang pambata sa matematika. Ang natitira na lamang ay formalidad. Tinapos ito ng bida sa pamamagitan ng pagkuha ng panulat at pagsulat ng kanyang pangalan sa business card, sa nakakagulat na maayos at halos kaligrapikong sulat kamay. Pagkatapos nito, nagsimula ang panibagong serye ng mga formalidad. Sa pagkakataong ito, si Fang naman ang kailangang gumanap bilang guro at ipakilala ang bagong kasapi sa buong pangkat. Sa unang tingin, ang lahat ay tila mainit ang pagtanggap. Walang bakas ng pag-iingat o paghihinalang gaya ng mga gutom na lobo na nakatagpo ng magnanakaw. Ipinakita rin sa binata ang kanyang magiging pwesto, isang karaniwang mesa sa opisina na may kompyuter at upuan. Ipinaalam sa kanya na kung kakailanganin pa niya ng anumang kagamitan, sapat nang isulat yon. Hindi pa man siya lubusang nakauupo at naiaandar ang kompyuter, may narinig na siyang pabulong na tanong kung nakita na raw ba niya ang mga ranggo ng kompetisyon. Ngunit mabilis ding lumitaw na hindi pala yun para sa kanya. Ang 2 empleyada ay abala sa tsismisan tungkol sa mga kaganapang yumanig sa buong bansa. Isang kalahok na nagtapos lamang sa ika-10 pwesto ang umalis sa event dahil sa labis na pagkadismaya, ngunit halos walang pumansin. Ang tunay na ikinawiwili ng mga babae ay ang henyo sa likod ng awiting umagaw ng lahat ng pansin, hindi nila alam na ang mismong taong yun ay nakikinig sa kanila, nakatitig na parang kwago. Ang kababang loob ni Lin ay hindi isang palabas. Totoong nababahala siya kahit sa mga papuring komento tungkol sa kanyang pagtatanghal. Sa kabilang banda, iba ang pananaw ng mga babae. Para sa kanila, handa silang ipagpalit ang maraming taon ng pagsisikap kapalit ng ganoong kasunduan. Sino nga ba ang hindi magpapalit ng 100,000 para sa milyon-milyon? Doon pa lamang nila naalala ang problemang kinakaharap ng Star Media. Sa pag-iisip nito, napatawa ang unang tsismosa, iniimahen kung paano nagwawala si Louis sa galit, tila isang galit na unggoy na naglulukso sa dingding at kisame dahil sa perang nawala sa kanya. At saka lamang nila napansin na may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanila, isang mukhang nakapagtataka ngunit pamilyar. Nang mapagtanto nilang direkta na silang tinitingnan ng binata, napailing si Lin na parang naghahanap ng paraan upang makaiwas, pabulong na binanggit kung gaano ka-weirdo ang sitwasyon. Lumapit ang isa sa mga tsismosa at walang anumang hiya siyang titig na titig sa kanya, sa sobrang lapit ay nagiging hindi na komportable. Muling lumingon ang bida, sa pagkakataong ito ay napakabagal, na parabang ang kanyang gulugad ay binubuo ng mga kinakalawang na tornilyo sa halip na buto. Tumagal ang katahimikang yun, 10 segundo,
20 hanggang umabot sa 30 bago malamig na sinabi ng babae na hindi naman mahalaga ang lahat ng iyon at hindi niya yun matatandaan. Nang marinig na kahit dito ay isa lamang siyang walang pangalan at walang mukhang anino sa gitna ng karamihan, bumagsak ang ulo ng binata sa kanyang dibdib at malakas siyang napabuntong hininga sa ginhawa. Ilang minuto niyang tiningnan ang website ng kompetisyon, sinusuri ang ranggo kung saan ang kanyang awit ay nasa unang pwesto, kasabay ng mga mapanirang komentong ibinabato kay Soul, hanggang sa muling tumunog ang telepono. Agad na nagpakita ng pagkainis ang binata, sapagkat bihirang magdala ng mabuti ang mga tawag sa kanyang buhay. Ngunit maaaring ito na ang bihirang eksepsyon. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, sinagot niya ang tawag at lumayo hanggat maaari sa mga mausisang tainga. Sa kabilang linya ay isang lalaking blondeng tinig, isa sa mga tagapag-ayos ng kompetisyon, na nagtanong lamang kung siya nga ba si Lindsay, ang utak sa likod ng awiting katigasan ng loob. Sa nerbiyos na tinig, nakiusap ito kung maaari bang magkaroon ng pagpapatuloy. Nag-iba ang anyo ng mukha ng bida at sa tinig na kasing lamig ng yelong Arktiko ay ipinaalala na winasak na niya ang lahat ng kontrata sa Star Media at hinding-hindi na siya babalik, walang mga pagtatanghal bilang independyenteng artista, at nais na niyang lubayan siya ng lahat. Matapos ibuhos ang lahat ng matagal nang kumukulo sa kanyang kalooban, agad niyang pinatay ang tawag at walang anumang pagsisisi. Paglabas niya sa koridor, nadatnan niya si Fang na nakaupo at naghihintay. Bahagya itong nagulat sa bilis ng kanyang pagbabalik, ngunit mabilis ding itinago ang damdamin at inutusan siyang pumunta sa meeting room. Ang mga tsismosa, habang abala pa rin sa kani-kanilang gawain, ay lihim na nakinig, hindi makapaniwala na ang bagong empleyado ay inimbitahan sa santuaryo ng kapitalismo. Ngunit batid din nila na ang pagkakataong yun ay may kaakibat na panganib, sapagkat ang bulwagang iyon ay kahawig ng pugad ng isang nagngangalit na dragon. Ang pinakamataas nilang pinuno ay nasa masamang kondisyon sa mga nagdaang araw, at sapat na ang isang maling salita upang pabagsakin niya ang kulog at kidlat sa sinumang malas na makaharap niya. Ang ikalawang tsismosa, si Kui Yuan, ay kapansin-pansing labis ang pag-aalala para sa bagong dating, hanggang sa ikinagulat pa iyon ng kanyang kaibigan. Tila ba tunay ang kaba niya sa posibilidad na mapahamak ang binata ng hindi patas. Ang unang tsismosa, na nakasuot ng dilaw, ay pahapyaw na nagbiro na marahil ay tinamaan lamang ng ipinagbabawal na damdamin ang kasama niya para sa lalaking may mapupulang mata, kaya ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala. At hindi rin itinanggi yun ni Kui Yuan. Walang alinlangan niyang inamin na bagamat mukhang salat sa yaman ang binata, mayroon naman itong kakaibang kaakit-akit at maamong anyo. Samantala, sa loob ng meeting room ay naghahari ang isang nakapanlulumong katahimikan, tanging ang sunod-sunod na tunog ng mga daliring tumatama sa keyboard ang maririnig. Walang sino mang nangangahas magtrabaho ng kalahati lamang ang loob sa lugar na iyon. Biglang tumayo ang isang napakalaki at matabang lalaki mula sa isa sa mga mesa, malakas na hinampes ang kasangkapan, at nagsimulang magbuga ng masasakit na salita sa kanyang mga tauhan. Isa-isa niyang binanggit ang lahat ng pagkukulang, ang planong hindi natupad para sa buwan, ang banta ng pagtanggal sa trabaho, at ang mariing utos na alisin ang lahat ng kalokohan sa kanilang isipan. Tumigil lamang ang kanyang pagngangalit nang mapansin niya si Fang, kalmado at puno ng kumpiyansa, kasama ang bida. Ipinaliwanag ni Fang na ang binatang kasama niya ang mismong bagong talentong matagal nang pinag-uusapan, at dinala niya ito roon upang makita mismo ang kanilang proseso ng trabaho. Walang bakas ng paggalang sa kanyang titig, iniutos ng boss kay Fang na ihanda ang lugar dahil nais niyang subukin kung gaano talaga kahusay ang bagong dating. Pagkatapos nito, muli siyang bumaling sa iba pang kompositor, patuloy sa paninermon, pinaalalahanan sila ang elite sa larangang yun at kaya nilang gawin ang lahat, kung gugustuhin lamang nila. Tinawag niya silang mga tamad at walang silbi, at bilang pampasigla, ipinatupad ang klasikong taktika ng pagkakandado ng pinto. Walang lalabas hanggat hindi natatapos ang trabaho. Umupo si Lindsay sa tabi ng isang blondeng lalaki na may parisukat na salamin at palihim na nagtanong kung anong klaseng awitin ang kailangan nilang buuin. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin at ipinaliwanag na may isang direktor na humiling ng pangunahing tema para sa isang romantikong pelikula, ngunit hanggang ngayon ay wala silang makuhang maayos na resulta. Isa pang empleyado ang mahinang nagbulong, puno ng pagkainis, na ang kanilang amo ay isa talagang tirano at para sa halagang 300,000 yuan ay kaya nitong pasayawin at paawitin ang sinuman.
Malungkot na napabuntong hininga ang blondeng lalaki at pinaalalahanan silang wala silang ibang pagpipilian. Kapag nabigo sila, ibibigay ang proyekto sa ibang palapag at tuluyang masisira ang kanilang reputasyon. Sa kabila ng matinding presyon, walang sino man ang may malinaw na ideya kung ano pa ang maaaring likhain na kakaiba sa 12-dosenang naunang tinanggihan. Tahimik na pinagmasdan ng bida ang isa, saka ang isa pa, ngunit walang sino mang nakipag-usap sa kanya. Lahat ay abala. Ilang sandali siyang nakaupo roon na tila isang manikang inilagay lamang sa upuan bilang palamuti, hanggang sa biglang sumilay ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Walang alinlangan, inilapag niya ang mga daliri sa keyboard ng kanyang laptop at sinimulan ang pagsulat ng awiting magliligtas sa sitwasyon. Pinamagatan niya itong Those Years, at matagal niya itong tinrabaho hanggang sa wakas ay isinara niya ang laptop kasabay ng isang maluwag na buntong hininga. Nang makita ito ng boss, agad niyang nilate ang binata, inakalang ang kilos na iyon ay tanda lamang ng pagod at hindi ng pagtatapos ng gawain. Mabilis na siniko ng blondeng katabi ang bagong dating at pabulong na nagbabala na magkunwaring abala sa trabaho, kung ayaw niyang masakmal ng galit ng amo. Tiningnan lamang siya ng bida na para bang isa itong hangal, saka mahinahong ipinaliwanag na tapos na niya ang kanyang gawain. Napakurap ang matabang lalaki na parang isang rhinoceros na akmang susuwag sa manipis na puno ngunit biglang bumangga sa matibay na batong granite. Hindi lamang siya ang nagulat. Pati ang blondeng kompositor ay mabagal na kumurap sa gulat, sapagkat mas madaling paniwalaan ang isang himala kaysa sa katotohanan iyon. Muling nag-alab ang galit ng amo, sapagkat sino raw ang maniniwalang may isang binatang kayang magsulat ng awitin sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit sa isang di maipaliwanag na paraan, napigilan niya ang sarili at sa kanyang karaniwang iritableng tinig ay iniutos na ipadala sa kanya sa email ang bagong likha. Iyon mismo ang ginawa ng bid-ares. Pagkatapos nito, malinis ang konsensya niyang nagtungo sa labasan habang patuloy pa ring binubulyawan ng boss ang iba. Samantala, sa opisina ng Star Media, halos punitin na ni Louis si Kai sa galit dahil sa kabigwang maibalik si Lin. Tinatawag siyang inutil na blondeng unggoy at walang kwentang tauhan. Pilit pinananatili ni Chung ang kaunting dignidad at ipinaliwanag na hindi niya kasalanan yun, sapagkat ang bida mismo ang hindi nagbigay halaga sa kanyang trabaho. Ngunit lalong nagalit ang kanyang amo. Sa halip na kumita ng milyon-milyon at manguna sa mga ranggo, naging katatawanan pa sila ng buong bansa, at lahat raw yon ay kasalanan ni Kai. Sunod-sunod ang ibinuhos na masasakit na salita, walang silbi, makitid ang isip, mukhang baboy, at marami pang iba para sa lalaking nagpanukala ng pagputol ng kontrata. Hindi lamang si Kai ang sinisi. Para kay Changlong, lahat ng naroroon ay mga parasitong walang pakinabang, at hindi niya maunawaan kung bakit pa sila umiiral. Sinubukan ni Chung na pakalmeyan ang nag-aalab na bagyo, inaamin ang kanyang pagkakamali at handang akuin ang sisi. Ngunit ang titig na ibinigay sa kanya ng amo ay hindi na tila sa isang tao, kundi sa isang mekanikal na nilalang na handang pumatay anumang sandali. Sa malamig na pawis na tumatakbo sa kanyang likod, mahina niyang ipinaliwanag na tinanggal niya ang bida upang isulong ang tambalan ni Zhao at Lei. Isang nakakabinging sigaw ang sumabog mula kay Changlong, sapat upang paliparin sa takot ang mga ibon sa paligid. Para sa kanya, hindi maisip kung paanong may taong kayang maging ganoon katanga. Ang awiting katigasan ng loob ay nilamon na ang internet, at kilala na ng lahat ang pangalan ng bida. Kaya sino pa ang may kailangan kay Soul? At bakit tila sobra ang pagtatanggol kay Lei? Sa bilis ng kanyang pagsiklab, ganoon din kab-ilasham upa ang galit, ngunit ang pinsalang iniwan nito ay nanatiling mabigat at hindi na mababawi. Humarap si Louis sa iba pang tauhan at inusisa kung gaano kalapit ang ugnayan ng bida at ni Simon. Ayaw mapunta sa kalagayan ni Kai, maingat na ipinaliwanag ni Wu, walang paligoy-ligoy, na oo, napakalakas ng samahan ng dalawa. Dahil dito, mabilis na nagpasya si Changlong na gamitin yun. Inutusan niyang lapitan ng babae ang bida at sa anumang paraan ay hikayatin, pakiusapan, o ipagdasal na bumalik ito sa kumpanya at muling lumahok sa mga kompetisyon. May nais sanang idagdag o tutulan ang ahente, ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng boss, na agad nagbelang sa ibang paksa. Muli na namang ibinuhos ni Louis ang galit kay Chung, halos durugin ang loob nito sa mga banta, 1 buwan, hindi, 6 na buwang pagkakait ng kontrata, kung hindi siya kikilos at gagawin ang lahat upang maibalik si Se sa kanilang hanay.
Doon nagtapos ang pagpupulong, at ang lahat ay may ganap na karapatang tumakas at umalis bago pa muling makahanap ang boss ng bagong pagkukulang na sisihin. Natural na ang sentro ng lahat ng ito ay hindi kalayuan, maingat na nagmamasid mula sa ligtas na distansya, interesadong malaman kung ano ang kinalabasan ng hindi isinasalang ang sarili sa panganib. Simple lamang ang balita, tumawid na ang manager sa hangganang kung saan anumang paraan ay katanggap-tanggap na para makuha ang nais. Sa isang banda, maaaring lihim na ipinagmamalaki ni Seaman ang mga inaasahang ibinabato sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, siya rin ang unang nagtanong kung nais pa ba talaga ni Lin na muling magapos. Pinilit naman siyang kumbinsihin ng kanyang tauhan na subukan man lang, dahil hindi pa katagalan ay handa raw noon ng binata na sumunod sa kanya sa lahat ng bagay. Bilang mga matalinong babae, tungkulin daw nilang bigyan ng bida ng huling pagkakataong bumalik sa dating ayos at muling tuparin ang bawat kapritsyo nila. Tumawa si Xiao, walang anumang tunay na saya, ngunit pumayag pa ring subukan, lalo na't malaki ang nakataya at sulit ang sugal. Sa Shenhuang Company, hindi rin tahimik ang mga araw. Patuloy ang sigawan ng boss sa loob ng opisina, walang tigil sa pagmumura sa mga walang silbing parasitiko na humahawak ng matataas na posisyon. Sa sandaling yun, nakatitig siya sa screen na may liriko ng susunod na awitin, at sa tindi ng galit ay tila himala na hindi pa nababasag ang mga bintana. Pagpasok ni Fang sa opisina, kalma, marahan, at may kumpiyansang lakad na parang modelong dumadaan sa entablado, tinatanong niya kung ano ang nangyayari. Paon na ang lalaki, lahat ng ginagawa ng kanyang mga tauhan ay basura raw, at pagod na siya sa pakikipagbuno rito. Dahil narinig na ni Fang ang awiting yun ng hindi mabilang na beses, wala na itong ipinakitang reaksyon. Sa halip, ang interesado lamang siya ay kung paano gumanap si Se. Saglit pang hindi naintindihan ng matabang lalaki kung sino ang tinutukoy, bago niya maalala ang bagong empleyado, maliit, maayos ang anyo. Wala raw siyang balak tingnan ang likhang yon, dahil may dignidad pa siya, imposibleng makalikha ng tunay na hit sa loob ng 5 minuto. Nagkibit balikat lamang si Fang at tinanong kung magiging maganda ba ang awit. Ngunit iwinagayway lang ng boss ang kamay sa inis at inulit na sawa na siya. Pagod na, ipapasa na lamang daw niya ang lahat kay Zhao at hayaan silang alamin kung may ginto nga ba roon. Habang nanginginig ang kamay sa paghugot ng sigarilyo at sindihan, pinaalalahanan siya ni Fang na malakas humingi si Zhao daw. Tumagilid ang lalaki sa upuan, itinaas ang ulo sa kisame, at umungol sa sakit, parang sugatang kalabaw. Hindi nagtagal, halos isang buong kahanan ng sigarilyo ang naubos. Sa buong oras na yon, walang humpay ang pag-agos ng mga sumpa mula sa kanyang bibig. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.